Ito po mga kababayan, Marcoleta na patay mga kababayan. Ah, si Marcoleta mga kababayan ay kinasuhan po ng ombudsman na patay ka mauna giahak mga kababayan, mauna ginangatan, di ba? Yan ang sasapitin ng mga kongresista ay ng mga senador na pulpul at mga mahilig kasing manira mga kababayan. Ayan, yan yung napapala ninyo. Wait lang po mga kababayan. Pagtanggalin lang natin itong mga naka-play dito kasi hindi siya nabubuksan. Kaya mga kababayan, yun. Si Marcoleta po ay pinakakasuhan po mga kababayan ng tawag dito, ombudsman dahil sa pagtanggap niya mga kababayan pagtanggap niya ng 75 million ni reklamo. Ito po mga kababayan. Reklamong plunder at indirect bribery pinasasampa ng ombudsman laban kay Senador Rodnante Marcoleta. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DPWH at ni Radyo Patrol Bert Dison. Bert! Na patay. Papaawit inirekomenda ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na masampahan si Senador Rodnante Marcoleta ng reklamong plunder at 3 counts ng indirect bribery kaugnay na umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation. Ayan na! Batay sa si David, kabilang din sa inireklamo sina dating Congressman Mike Defensor at mga individual na sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Nagbigay umano ng 30 milyong piso si Defensor, 25 milyong piso si Espiritu at 20 milyong piso naman si Viray para sa kampanya ni Marcoleta noong January 2025. Ngunit sa isinumiting Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Marcoleta sa COMELEC, nakasaad umano na wala siyang natanggap na cash o in-kind contributions. Ayon pa sa reklamo, bagamat umano itong maituturing na election offense, maaari pa rin itong magbunga ng criminal at administrative liabilities. Matatandang nauna nang ibinasura ng COMELEC ang reklamo. Hindi pa pala ligtas si Marcoleta, mga kababayan. Ang akala siguro nila, ligtas na si Marcoleta sa COMELEC kasi ang sabi ng COMELEC, ligtas si Marcoleta kasi wala na daw yan sa batas ng COMELEC ngayon. At ang palusot nga ni Marcoleta mga kababayan, hindi naman daw siya tumatakbo nun. Dinunit ang pera. Ngayon, ang akala niya ligtas siya, hindi pala. May pananagutan pa rin pala. Nanay Minda, hello po. Kay Mama Jorda, hello po. Continue. Dahil natanggap umano ni Marcoleta ang mga donasyon bago man magsimula ang opisyal na period noong Pebrero 11 ng nakaraang taon, ginamit ni Marcoleta bilang depensa ang Peñera Doctrine na nagsasabing naging kandidato lamang siya sa simula ng campaign period at iginiit at tatanggap niya ang campaign donations bago pa siya opisyal na ideklarang kandidato. Sinitigan pa ng DZMM na makuha ang tugon ni Senador Marcoleta ang kaugnay ng pagreklamo. Ang balitang kumpirmado. Patay. Ayan, kasinungalingan. Sinahan ang reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodnante Marcoleta sa Ombudsman. Ubos ang dahil sa DDS. pagtanggap umano ng regalong 75 million pesos. Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, masyado malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta para isiping wala hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Tama naman talaga, di ba? Tama po mga kababayan. Tanungin ko kayo, ikaw, magdudunit ka ng 25 million, magdudunit ka ng 30 million, magdudunit ka ng 20 million sa isang tao. So, ikaw mga kababayan, tanungin kita, okay lang ba? Okay lang ba magdudunit ka ng 30 million, 20 million, 25 million sa isang tao na walang kapalit? For what? Para saan ba yung 20 million na yan? Kaya napaka-imposible mga kababayan na walang kapalit yan.
Di ba? Oh, Mamar na hello po. Sir Jesus Beltran Jr. and kay Viner Concepcion. Tanong ko lang mga kababayan. Sige, tanungin ko kayo. Sige nga, try nyo nga mag-donate sa akin 20 million na walang kapalit. Di ba? Mga kababayan, tanungin ko kayo. Try nyo nga magbigay sa akin kahit 3 million lang na walang kapalit. Bibigyan nyo kaya ako? At saka tanga lang? Tanga lang, magbigay ka lang ng 25 million. Sige, sa'yo na yan. Ikaw na bahala dyan. Maliban na lang kung milyonaryo ka, bilyonaryo ka. Nakatutok si Joseph Moro. Diba? Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera sa tatlong donor noong isang taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Ang katwiran pa ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simulang campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Senador Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng ombudsman para sa reklamong plunder. Sa order eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta 75 million pesos noong January 2025. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon ng COMELEC. Lumabas nito sa donors tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya deklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit hindi election offense, maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni Nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa Tama naman mga kababayan. Maituturing at matatawag siyang plunder or kasong plunder. Kasi bakit? Ano bang rason ba para bigyan ka ng 20 million? Sige nga, ano bang rason para bigyan ka ng 30 million? Tanong ko kayo mga kababayan, ganito, halimbawa ako vlogger. Bibigyan mo ko ng 5 million, anong rason? Para saan yung 5 million na yan? Maliban na lang kung ako may ipapatayong bahay, ako may tutulungan ng mga katutubo, katulad kay Pogong Biyahiro, katulad kay Balmatubang na pwede kang mag-donate. Halimbawa ako vlogger, o sige Ken, bigyan ka namin ng 1 million, Ken. Patayuan mo ng pabahay yung mga katutubo natin dyan sa bundok. Kasi wala silang bahay, barong-barong lang. Oo, ito 1 million. Ikaw na bahalang gumastos niyan. Napaka-imposible naman, vlogger ka. Bibigyan ka lang diretso 1 million na walang ano. Diba? Oo. Bibigyan ka lang diretso ng pera na walang rason. Napakatanga naman nun. O, limbawa ako politiko. O, ito Ken, bigyan kita 50 million, ikaw na bahala dyan. Ha? May ganun? Sa ngayon mga kababayan, kaya dito di ako naniniwalang naghihirap ang Pilipinas eh. Tapos laging isinisigaw ni Mike Defensor, naghihirap na ang Pilipino. Wala na talagang pag-asa ang ating bansa dahil sa gobyernong ito. Pero kung makapagbigay ka kay Marcoleta, wala lang pala yung 25 million yung. Di ba? Yung makapag-donate kay Marcoleta ng milyon-milyon, wala lang pala yun. Wala palang kapalit yun. Tapos sigaw kayo ng sigaw, naghirap yung mga Pilipino. Tapos marami kayong pangbigay kay Marcoleta. Kung naghirap pala ang Pilipino at nakikita nyo naghirap ang ating bansa, ditulungan ninyo, yung idinunit ninyo kay Marcoleta, dapat ibinigay nyo na lang yan sa mga mahihirap. Diba? Ganun yun ka-simple. Diba? O ano daw, sabi ni Kirisol de Villa, bigyan daw niya ako 50 million, no? Oo, ganun yun mga kababayan. Continue. Daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob, kundi korupsyon na para makakuha ng pawor mula kay Marcoleta. Tama.
Tama yan mga kababayan, maraming ganyan, maraming ganyan. Yung ibang senador, kahit mga mayayaman na, tapos ang lalaki ng kita ng kanilang negosyo, tumakbong senador para maprotektahan ang negosyo. Yung iba naman, mga senador, may mga kakilalang kakilalang smuggled na business, di ba? Yung mga drugs, yung mga smuggled na businesses, kaya pag sila nahuli, konektado kay senador, absuelto. May ganyan di ba mga kababayan? Kaya kada eleksyon, magbibigay kay senador ng ganito. Bakit? Kasi pagka nanalo si senador, yan yung tinatawag na utang na loob. Di ba? Yun ang sabi, mga kababayan ni Marcoleta, di ba ang sabi niya, kung maaari, wag daw pangalanan yung nagdunit sa kanya at tanawin na lang daw ang utang na loob. So, ibig sabihin, tama nga ang ombudsman. Tama nga na makasuhan ka ng Flander. Kasi bakit? May kapalit. Hindi naman po pwede mga kababayan na itanggi ni Marcoleta na walang kapalit yan. Kasi ang rason ng ombudsman, kaya kakasuhan ng Flander, kasi nga, imposible naman yung 75 million na yan, walang kapalit. Meron yan. Kasi si Marcoleta mismo nagsabi niyan sa interview ng Net25 na ang sabi kasi sa akin, wag ko na daw silang pangalanan. Tanawin ko na lang daw na utang na loob nila yon sa akin, yung donation na yan. So paano kung ngayon nahuli yung yung hotel doon ni Mike Defensor sa Pasig? Paano kung hindi nakahuli nun ordinaryong NBI agent lang, hindi si Matibag? So ilalapit lang ni Mike Defensor yun kay Marcoleta, tapos bakit? Senador yan 'Di ba? Kaya nga ang sabi, tanawin na lang daw na utang na loob ni Marcoleta sa kanila yon. Hindi niyo maitanggi yan mga kababayan, kasi mismo sa interview sa Net25, si Marcoleta mismo yan. Ito si Marcoleta mismo nagsabi niyan. Pagpapaliwanagin ng COMELEC si Senator Rod, pinaiimbestigahan ang matagal nang inaasam at taong bayan na bigyan natin ng closure yan, matukoy natin, Hindi nyo ba alam? Ito yun, Ito yun mga kababayan. Kaya hindi maitanggi ni Ang Marcoleta. pinaka-latest pinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang iyong surgeon at arms sa si Magwa Plaza. Ano ang basis niya? Sa isang interview. Ano talagang gusto mo? Ay nahamon kita. Pero ito kung, kasi nung Monday, di ba, sabi, nag-coordinate mo. Ang pinaka-latest Ako, hindi ka... tapos na po, teka lang, ang Ito naman ang sagot ngayon ni Senador. Dapat kinuha mo si Bato ngayon na walang galang na sa'yo. pumutok sa... Opo. Ito mga kababayan. Marcoleta, Sose, Net25. Kasi mismo inamin ni Marcoleta yan. Sinubukan ni Marcoleta ipaliwanag ang discrepancy sa SALN at SOSE niya. Remember, sa SALN, sabi niya 51 million lang daw ang net worth niya. Pero sa Statement of Contributions and Expenditures or yung SOSE, 112 million daw ang ginastos niya sa kampanya. Tapos zero daw ang contributions. Ibig sabihin, lahat yun sariling pera niya. Paano nangyari yun? Ang explanation niya ito, sobrang nakakatawa at sobrang incriminating, mapapailing ka na lang. Pakinggan niya ha. Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag din Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap. Sana po yun. Sana mo muna kaming i-disclose ang identity. Pwede ba yun, sir? Na hindi mo i-disclose? Kasi kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. O edi ngayon, nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Kaya dahil sa hindi mo pwede. Ayan. Narinig nyo ha? Binigay ko nga sa'yo, pero utang na loob mo sa akin yan. So tama nga na makasuhan siya ng ombudsman. Kasi nga, napaka-imposible na magbigyan ka ng 75 million na walang kapalit. Inamin niya mismo dito sa interview Binigyan kita dyan, tanawin mong utang na loob mo sa akin yan. Paano kung itong mga nagdodonate na to ay sasabit? So, si Marcoleta ang kanilang lapitan, ligtas mo kami Sen, bakit? May utang na loob ka sa amin, nagbigay kami 75 million sa iyo
Oh. Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptation. Ah. Kasi ngayon nilabag ko yung isa-isang kahilingan mo sa akin. Di ba? Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Oo. Ngayon, dahil sa hindi pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Di ba? Binigay ko nga sa'yo donation, ibig sabihin, utang na loob mo sa akin yan. Oh. So, tama nga ang rason ng ombudsman na kasuhan siya dahil, ito, walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Nakatutok ang regalong 75 million pesos. Ang sabi ng mga investigador ng ombudsman, masyadong malaki ang halagang tinanggap ng noong kongresistang si Marcoleta para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Nakatutok si Joseph Moro. di ba? Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa tatlong donor noong isang taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Yan ang masakit sa'yo, Marcoleta, madaldal kang hayop ka eh. Di ba? Nahayop ka tuloy. Di ba? Nahuli ka sa sarili mong bunganga. O, kaya ang nirarason ngayon ng nirarason ng ombudsman, kaya kinasuhan ka ng plunder, kasi napaka-imposible naman na magbigay sila ng 75 million sa'yo na walang kapalit. Eh, ang sabi nga ni Marcoleta, kaya nga nag-donate ako sa'yo kasi utang na loob mo sa akin yan. Eh, paano kung yung nagsabi na yun ay si Mike Defensor yun, tapos nahuli si Mike Defensor sa kanyang hotel na dahil gawaran ng bahay palabasan, bahay libugan, di ba? So, di ba naano ng NBI yon? Oh, so ang mangyayari doon, iaariglo ni Marcoleta yon. Bakit? Senador si Marcoleta makapangyarihan O di, quits na. Wala nang utang na loob. Ayan na, nahuli sa sariling bunganga Ito pa. Ang katwiran pa ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Senador Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng ombudsman para sa reklamong plunder. Patay. Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donor's tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Diba? Isa sa rason mga kababayan na si Mike Defensor nagdodonate para pag sumabit, si Marcoleta ang sasalo. Diba? Kasi ang sabi, kaya nga nag-donate kami sa'yo, tanawin mo na yung utang na loob sa amin. Tapos, nahuli sa sariling bibig. Ayan, ebidensya na ng ombudsman yan. Wala nang lusot. Si Marcoleta.